So ayan po mga kalingap, welcome back muli sa akin channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo kay Muna. So ngayon po andito tayo sa labas ng bahay nila Muna. At ngayon po ay pupuntahan natin ulit. At siyempre marami din nag-request na pupuntahan daw natin lagi si Muna. Siyempre mga viewers na laging nandyan, laging nanonood at laging sumusuporta po kay Muna. Kaya thank you po. Sana po ay hindi kayo magsawang suportahan po si Muna sa laging pagpunta natin sa kanya. Lagi nating pag-update, lagi nating pagbisita sa kalagayan niya. At syempre, kasama natin si Mighty Red Rangers. Yung katuwang natin sa pagbablog, sa paghahanap po ng matutulungan. So, yan po ang laging sinasakyan natin. At yun mga kalingap, sana suportahan natin lagi si Kuya Bal Santos Matubang at Eda Vlogs at syempre kay Kalingap Rab. So, tara mga kalingap, puntahan na natin si Muna. So hindi alam nila Muna na nandito kami ngayon sa labas, bahay nila. Tao po. Tao po. Oy, day. Magandang umaga po. So ayan, grabe yung panahon mga kalinga po. Umuulan lagi. Yan, kaya dahan-dahan lang sa motor. Tay, kumusta? Oh. Andito pala lagi si Ate Moira? Oo. Oh. Kailangan talaga ng may mag-aasikaso, may mag-aalaga. Tay, kumusta? Hindi ka nagtitinda ngayon? Hindi po ako nagtinda at naglaba muna po ako ng mga damit ng anak kong bunso. Grabe ang panahon. Muntik na kaming madulas. Kasi talagang mabilis yung pagtakbo namin kasi may asikasuhin pa din kami. May pupuntahan pa kami. So, si Muna po. Ay, gawa po ng puyat po kagabi. Tulog? Sabi, tulog po siya. Hindi po makausap. Di makausap. So pwedeng titingnan lang? Okay. Titingnan lang natin. Ito po. Na ano po ay, medyo puyat po kagabi. Kaya ayaw pong hindi po makausap. Huwag lang natin kausapin. Okay. Nakuha na natin ng video para makita naman ng mga gusto na kasing maraming gusto makita siya eh. Naiyak po. Hindi nga po namin na iniistorbo si Muna sa pagtulog at wala nga pong tulog si Muna. Ilang gabi na po. Kaya sa umaga lang po siya nakakatulog. Sa umaga lang. Pinapatawag nga po kami mga magkakapatid. Nahihirapan na po talaga siya maigi. Pinapatawag na kayo? Sa ngayon po nakakatulog po ngayon umaga. Ngayon lang po nakatulog. Kaya po ayaw po namin munang gisingin para makabawi-bawi man po siya. Ayaw mo na ma-disturbo siya. Opo. Pero saglit lang po yung tulog niya. Na magising na nga po at may masakit po sa kanya. Nakakaawa po. Tawa talaga. Bago man lang siya bago siya makalipat na siya sa Nga po. Kaya nga po sana yung gusto na nga po sana namin masimulan na. Ayun. bukas sa pagmula natin. Kung pwede na po sana. Kahit po wala kayo, pwede naman po magawa. Tapos pwede naman po kayong mag-vlog din yung mga nagawa po nila. Kaso ngayon kasi kami. Kasi muna po talaga Hong Kong. yung naisip na namin. Kasi Iba na yung kalagayan niya. hindi baga po natin masabi ang pero sa nakikita po namin kayo hirap na po siya. Yun ang nakita niyo. Yun ang nakita niyo muna. Kaya nga lagi ko na pinupuntahan dito eh. Kasi nakikita ko sa mukha niya. So hindi ba natin nahawak ang buhay natin? Ano mangyayari? Nagalakas lang po. Anong tanggap mo na ba na eh? Wala po talagang gagawa pag talagang kukunin na siya ng Panginoon. Pero dinadalangin ko po sa Panginoon na sana po'y Ano pa?
himala pa po na sana po ay umaling pa po. At tumaba pa ang buhay niya. Maba pa ang buhay. Hindi man natin nahinangad na ganun, pero kung talagang ang Diyos na ano sa kanya, wala na tayong magawa nila. Kasi po talagang Kung talagang ang Panginoon na ang gusto man po namin dalhin siya sa ospital. Eh, sabi niya baka lalo po siyang nahihirapan. magpa. Kasi sa nakikita natin ngayon sa sitwasyon mo, walang gusto ba natin siyang tulungan, pero wala na tayo. Hanggang doon ang buhay ni Muna. Hanggang doon ang ano niya. Masakit man, pero kailangan natin tanggapin. Para hindi na rin siya, di ba? Ate Moira, para hindi na rin siya mahirapan. Siguro yun po talaga siguro ang iniisip niya. Makalipat na po sa bahay. Siguro po magiging panatag na po ang isip niya pag nandun na po siya. Siyempre, nangyayari sa kanya. So, Diyos na kumbala. So, yung mga materialis doon, Lilista daw po ni Ali. ilista nyo. Tapos ano na lang po namin. Kung magkano po yung... Mga estimated ilang araw yung matapos. Dapat matapos agad, pero Yun nga po. Kaya nga po Kuya Tatak, kung pupunta po kayong Hong Kong isang linggo, may marami na pong magagawa doon sa isang linggo. matapos na yun. Hindi ko po alam kung matatapos Dapat yun. matapos Kasi na hindi agad naman para- po akong gagawa. Hindi ko po alam yung ganun trabaho. Para makalipat na siya. Yun nga po. Huwag na natin patagalin. Kasi yung ano natin, sa ano siya, makalipat na siya sa doon sa ano, sa doon sa pinapagawang pabahay. So, okay naman na mabidyohan namin. Hindi na Huwag lang po kami, maingay. basta hindi lang wala lang may ingay. So, yung tulog niya, ilang oras na lang? Ilang oras tulog niya? Iglip na lang po. Iglip Parang na lang. minuto na lang po. So, halos wala na nga po tulog. Wala na rin kain na maayos. Kahit uminom lang po ng tubig. Kahit uminom lang po ng tubig, masakit na po yung lalamunan niya. Ay, ganun. Kuya, patingin daw. Ano yung lasa? Ano kayo? Ano yung lasa? Ano yung Sa kanya, ano? Masakit. Yung ganyang kalagayan ay talagang pinapahirapan siya. Pahingi? Pero nilalabanan yung sakit niya. Nilalabanan yung sakit niya. Kung gusto pa niya makapiling pa niyang kapatid, si mama niya, talagang so hindi natin siya kakausapin. Kunan lang natin yung video para ay mga nais pang mag-abot ng tulong, makita siya. Okay lang, Ate Mera? Nay, okay lang? Ano lang natin yung para siya mag-ito. So yan po mga kalingap at di ba natin siya disturbuin at kunan natin ang video po. Ayan o. So yan po mga kalingap, halos hindi matatong minuto po yung tulogin mo na daw, nagising na at ngayon lang po nakabawal po ng tulog. So yan sabi nga ng kapatid na parang hindi na yata kakayanin ni Muna yung sakit niya na talaga nakita. So yan po mga mani Muna at si Ate Moira.
So yan po. Ayun naman. Oras lang ang tulog niya. Mamaya daw ay magigising na naman si Mona. So, nakakalangkot po at nakakayak habang pinagmamasdan natin siya. Ngayon na natutulog. Pero, alam na naman mga kapatid na yung sitwasyon niya ni Mona ay talagang hirap na parang naiyak na nga sila yung mga kapatid niya, pati si ate Mika, ano na rin, parang nanghihina na nakita yung kapatid niya na nahihirapan. So, bawal po na disturbuhin si Mona kasi natutulog siya ngayon. So ayan po mga kalingap. So andito ngayon ang mama ni Mona at dalawa niyang kapatid, si Ate Moira at si Ate Mika. So papasalamat ako sa kanila kasi andyan pa rin sila para sa kapatid nila. Kahit na nung nakaraang buwan ay medyo tagal tayong nawala. So hindi pa rin nila pinabayaan yung kapatid nila. So sa kalagayan niyo ni Mona, so sila mismo nakaka-observe sa kalagayan ni Mona ngayon. So, tatanungin ko yan si Ate Mika. So, sa observation mo ngayon, Ate Mika, ay Mona ngayon. So, ano nakikita mo? Hindi ko po maanap. Hirap. Hindi po namin maano kung ano na po ang gagawin kay Mona. At hirap na po siya. Kung ano na lang po ang kaloob ng ng Diyos. Panginoon. Opo. Tatanggapin naman po namin. So, tanggapin naman na halimbawa lumisan na si Mona sa mundo. Ganun naman po talaga. Darating din po talaga sa point na ganun po. Lahat ng tao po. Lahat naman tayo ay mawawala dito sa mundo. So, nagkataon lang na may nauna sa atin, no? Sa kalagayan din po niya ngayon, hirap na din po siya. Kaya, Pero talagang nilalabanan niya sa sakit niya yun. hindi nga po siya nakakatulog kagabi at pa rin, dumi po ng dumi. Tapos lagi pong may nasakit sa kanya, tapos nahihirapan pong huminga po. Kaya nga hindi muna natin siya Puyat dinisturbo po. kasi puyat siya. Puyat po talaga. So, Parang halos wala nga pong tulog. dahil nga sa sa sakit niya, no? Opo, lagi pong may nasakit. Nakirot, ganun. Opo. So, nakakaawa, no? Pero wala man tayong magawa. Kundi ipagdasal na lang siya. Opo. Sinasa Diyos na lang po So, namin lahat po ng nangyayari po kay Mona. Pero at least hindi niya nakikita niya na ginagawa niyo ang lahat. Hindi niyo siya pinabayaan. Opo. Yun ang doon. Ganun naman po talaga po. Sa pamilya po. Oo. Pamilya talaga. Kung sino man yung Tulong-tulong. tulong-tulong. Yun. Tsaka, kung ano man ang mangyari, so, kumbaga, hindi siya magtatampo sa inyo. Opo. Kung ano po yung kaloob ng Diyos po na mangyari po. Handa naman na po kami. Kasi kahit mayaman nga, gaano ka sako-sako yung pera, namamatay pa, di ba? Opo.
pag cancer talaga. Tayo pa kaya na ordinaryong tao lang na walang kakayahan na yun nga, katulad ng mayaman, kahit may kakayahan sila mabili ng gusto nila, kahit i-ano pa nila sa ibang bansa, dalhin pa nila sa ibang bansa, namamatay pa rin dahil nga sa sakit na di na kayang gamutin. Kahit gustuhin po namin na ano po, makasama po namin siya ng matagal. Kung ano naman po. Pero kung Kaloob po talaga ng Diyos na ano po mangyari. Wala na din naman po kami magagawa doon. kung siya na mismo ang bibitaw, No, kung Diyos na po ang... kung Diyos na mismo ang magdidesisyon sa kanya, Opo. kahit papaano ay hindi na siya mahirapan. Yun nga, Kaysa yun po. nakita natin siya nahihirapan siya, mas masakit sa ating kalooban, no? Na nakita natin siya na nahihirapan siya. Sa araw-araw po na may nasakit po sa kanya. Ang ano po, mabigat po sa loob. Oo, mabigat talaga Po sa lagi loob. po. Kami po ang nakakakita lagi ni mama po. Siyempre masakit, di ba? Masakit matingnan yung kapatid niya yung naghihirap, di ba? Yun ang ano doon. Kahit yung nanay ko nagkasakit, talagang masakit para sa amin. Yung nanay ko nakita namin nahihirapan. Mas mabuti pa siguro, sabi ko mas mabuti pa, Lord. Ano niya, kunin niyo lang yung mama ko. Kaysa makita namin siya nahihirapan. Yun nga po, ang inaano din namin po. Hindi naman po sa ano. Ang hirap po pag ano, kita mo talaga yung sakit na ano po. Nararamdaman niya, parang Yung nadudurog yung puso mo, di ba? Yung talagang durog na durog dahil sa awa, sa nakita mo natin na siya ay nahihirapan. Ano? ginagawa po namin talaga lahat ng kung ano pong gusto niya na ano po namin. Yung At least pagkain naibibigay po. niyo yung kailangan niya. Yung gusto niya, yung ano. So, ayan. Si nanay naman yung ano natin. Okay. Sa kalagayan ni Muna. Grabe mga kalingap. Ano, itong ni Muna. Ikaw na ano sa kay Muna. Yun po ang masasabi ko lang po kayo na talagang yung ano po ang kaloob ng Panginoon Diyos, tatanggapin po namin. Kisa naman po maghirap siya, nakikita namin siyang naghihirap. Pero lahat po namin ay ginagawa para sa Kanya. Lahat po namin ay sinusunod kung ano ang gusto po niya. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa mga lahat ng tumutulong po sa kanya. Lalo na po ang kalingap at mga sponsor po na tumulong po sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga nag-abot. Mga nagpaabot po na yun po ang nais na maipagawa po ng bahay para po kahit po sa huling sandali ay ano po niya, yung bahay na ipinagawa po niya. Matirhan po niya. Oo. Kaya, wala po. Magagawa. Hindi. Talaga po. Ganyan po ang buhay ng tao. Diyos ang nagbibigay po ng lahat. Siya rin po ang bumabawi. Kaya po talagang kami po ay lulungkot dahil po sa kanyang kalagayan. Kaya hinihiling ko pa rin naman po sa Panginoon kung magmimilagro po. Salamat po. Yun ay lakasan niya ng loob na yan. Lakasan niya ng loob kung ano man ang magiging ano ng Panginoon. Kasi ang buhay naman natin ay Hiram lang. hiram lang sa Diyos. Kaya nga tayo gumagawa ng mabuti dito sa mundo para pag napunta tayo sa langit, tatanggapin tayo ng Panginoon. Alam, ang Simona naman po ay yan. Si Mona, alam ko naman na Siya po ay talagang hindi pa nagkakaganyan ay talaga po malapit siya siyang- sa Panginoon. Malapit po siya sa Panginoon. Oo. Naglingkod po naglilingkod siya. sa Panginoon.
Hindi, Pero sa nangyari sa kanya, siguro ito ay ano lang ng Panginoon sa kanya. Pagsubok ng Panginoon. Malay natin sa pangalawang buhay, doon ang mas pinakamaganda na mangyari sa buhay niya. Ang sa pangalawang buhay na matatamasa natin doon. Kung dito man sa mundo ay nagsakripisyo siya, pero pagdating sa pangalawang buhay, doon siya ay maano ng Panginoon. So, kasi tayo naman dito sa mundo, ay kanya-kanya tayong buhay. May nahuli, may nauna. Yan. Kasi sabi nga ng Biblia, walang tao na matitira dito sa mundo. Lahat tayo ay mawawala. Lahat tayo ay lilisan dito sa mundo. Ayaw mat sa gusto nila, kung ayaw mat sa gusto nila, tayo ay mawawala. Tayo ay mawawala. Nagkataon lang na may nauna sa atin. May nauna. So, kaya sana bigyan pa ng pagkakataon ni Lord ng Panginoon si Mona. Sana bigyan pa ng pagkakataon na mabuhay pa po si Mona. Si Mona. Gising? Parang gising yata. So, ayan. Malamig. Sinasara po yung pinto at malamig. Malamig po siya. Lamigan. So, ikaw ano ito? Mayra. So, yung ano natin sa ano mo na lang kay Kuya Allen yung magkano estimate nun? Aabot ba ng 20k? 30K po. Ah, 30k? Bukas po, umaga. Kung makakaano po. Doon na lang po kayo magdiretso sa ginagawang pa. Oh, ilapit mo natin. So, sige, para makita ko rin yung Makita nyo rin po yung gagawin, CR na gagawin, tsaka yung gagawin sa lababo. kayong lababo. Siyempre, palista mo na rin yung materialis na kakailanganin. So, kung hindi, yung unahin muna natin bilhin, yung kailangan muna, yung yung first sa steps, pang-CR lang po muna. yung unang materialis, yun ang muna ang bibili natin, yung unang ano. Baka pagbalik ko, yun naman ang huli, yung susunod. Basta yung mapangako ko, pagbalik ko sa galing Hong Kong, matatapos yan. Sana nga po. So, at sana para makalipat na si Muna. So, bukas maaga pupunta ako. Doon ako diretso sa sa pabahay. Dadaan ka rin Pinagawa dito. para makita ko para makausap ko rin si Allen. Para kung ano din suggest ko sa kanya. So, bukas doon na lang kayo magkita. Ilan po silang magawa? Ha? Ilan po silang magawa? 3. Kasi yung pinagawa kong pabahay doon kay Reynali, nahinto muna doon kasi yun nga magpapahungkong ako. Nahinto muna. So, sa na kahit wala ako siguro, pwede yung gawin. Basta kausapin ko muna yung mga karpintero. Para so, Hindi, mas okay po siguro Kuya Tata kung hindi po sila gagawa dun sa pabahay nyo kay dito na po muna sila gumawa. oh yun nga. Ganun na lang po. Oh, diyan muna sila gagawa. Para po masimula na dyan. Para masimulan na yung kay Mona. So yun. At siyempre, sana kulang pa kasi po yung pang materialis para sa sa lababo at CR. At sana po may mga ginito ang puso po, sana maabutan po natin si Mona ng pang lababo at pang CR po kasi kulang pa po talaga yung budget. Ayan, sa mga sobrang pong biyaya po. Kasi ginagawa ko ang lahat talaga para matapos na yung matapos na po yung problema na laging iniisip ni Mona na yun pala ang dahilan na na-stress siya sa kakaisip dyan sa lababo at CR niyan para makalipat na sila. So yun mga kalingap, at yun, di muna natin disturbuhin si Mona kasi natutulog. Ayaw din namin na madisturbo siya. So ayan, natulog po. At kami naman po ay uuwi na rin at may pupuntahan pa po kami. So siguro baka bukas sa pagbalik namin, baka magising na po si Mona. Ayan po, sa mga nais pong tumulong ulit sa
ipapagawa natin ng CR at lababo kay Muna. So, i-message nyo po ako sa aking FB page, Kalingap Tata. Yun, maraming salamat po. Dahil sa tulong nyo, ay napapasaya nyo po si Muna po. At ako po ay magpapasalamat sa iyo in advance sa mga nais po mag-abot ng tulong po kay Mona. At syempre, shout out po kay Ma'am Nancy Cook dyan sa USA. Thank you po sa support at pagmamahal kay Mona. At syempre kay Tikilam, shout out po sa inyo kay Tikilam. Maraming salamat po. So, nag-loan ako para mabigyan lang natin si Mona. Nag-loan po tayo ng higit 10,000 yata para ibigay natin sa pang materialis po nila Mona. So ito po ay ibibigay natin ngayon. So lahat na naibigay natin galing sa akin ay 6,000 pesos na. Kay atin lang. So 2,000. Yan. Pangdagdag po yan sa sa materialis. Sabi nga ni Mika na bawasan daw yun kasi bumili ng diaper daw ni Mona. Okay lang yan basta po kay Mona. So, ayun. Yun, kayo nang bahala pa dyan, ha. So, siguro pagbalik ko, kung may mga tutulong, kasi sasamahan ko si ate tuloy. Si Kuya, yung asawa mo? Sasamahan ko si Allen sa pagbili ng mga materialis. Para tayo mismo ang magbabayad doon. So, ayan. Maraming salamat po. At yun, panibagong tulong na naman natin kay Mona. So, yun. God bless po, mga kalingap. Anong masabi nyo, Nay? Na tuloy-tuloy yung natin yun. Kabila po nung kasama yung panahon dito pa rin tayo. Papasalamat po ako sa tulong po na binibigay po sa amin sa patuloy na pagtulong po. Para po mapagawa na rin po ang gusto ni Mona sa bahay niya. Kaya po, salamat po. Lalong-lalo na sa iyo, Kuya Tata. Patuloy kang tumutulong. Talagang kaya sa pag-alis ninyo. Happy trip. Happy trip sa inyo. Sana yung biyahe namin ay safe kami. Ay, sige po. Sana ligtas kami. Opo. Walang aberya na mangyayari. Kaya Kasi sa pagbalik ko talaga, natin yung so sana ipag-pray nyo na marami pang tutulong kay Mona, marami pang mag-abot. At syempre, lahat po na mag-abot din kay Mona, lahat yan ay itututal natin yan. Lahat yan ang magpadala ay natin kung magkano pinadala nila, lahat po itututal natin yan. Sa mga nais na magpaabot pa ng tulong. Kung may magpaabot ng 5,000, susulat yan sa papel bilang pasasalamat. May mag-abot ng 3,000. Nay! Ano po ako? Okay po, bye-bye po. Yan. So, hindi muna natin nakausap si Mona kasi yan nga nagpapahinga po, tutulog. So, ngayon ay natin si Arjun. Anong masabi mo Arjun sa lagay ngayon ni Nakaalungkot po kasi parang nahihirap siya at saka hirap na din usang kumain at saka yung sayo nga po kanina ni Ate Angira na sumasakit na yung lalamunan na kapag umiinom ng tubig. So inaawa po ako sa kanya kasi hirap na talaga siya. Sana doktungan ng Panginoon ang kanyang buhay. Paabuti ng kanang 100 years. Kasi nga napakabait po ni Ate Hona talaga. Sabi daw ni nanay, naglilingkod daw sa Panginoon doon sa simbahan. Kaya sana kung Panginoon, kung nakakausap lang po kita ngayon, sana pagaling niyo si Mona dahil gusto ko unahin siyang maasawa. Kasi bilang isang kalinga tinutuloy na unahin siyang parang pamilya. And ayun. Pero kayo kung anong desisyon ninyo ay tatanggapin namin. Wala na akong magagawa. So, ayun lang in Jesus name. Sana magaling si Mona.
Ayan, salamat Arjun. Ayan. Po. Pag-pray natin si Oo. ating muna lagi. Ano, At Arjun? sana mawala yung sakit niya. So yan po mga kalingap, at yun, muli natin nabisita po ang pamilya ni Mona. At nagkataon po ngayon, araw na ito ay hindi natin siya nakakausap dahil po ay siya po ay nagpapahinga at natutulog. So need niyang magpahinga po para sa ganun po ay manubalik yung lakas niya. At nakakalungkot na balita po na yung tulog niya daw ay konti lang po, siguro pinakamataas daw yung 1 oras. So nakakawa po talaga si Mona ngayon. Mga kalingap. At yun nga sabi natin mo pag kumakain daw si Mona, lagi nasakit daw dito. So siguro yun ay po mga sinyalis po ng mga talagang nahirapan po si Mona sa kanyang kalagayan. So yun mga kalingap, hanggang dito lang po ang ating vlog kay Mona. So siguro sa sunod na araw ay bibisitahin natin siya ulit mga kalingap. So hanggang dito lang po. God bless ulit po mga kalingap. Bye bye po. At syempre wag natin kalimutang suportahan po si Kalingap Arjun. Salamat po, bye bye po mga kalingap.